kasabay ba 'tong press con na 'to? Kasi ngayon ko lang nakita itong press conference ng ating Vice Presidente, mga bossing, eh, 'no? Nagpa-press con ang Vice Presidente, mga kababayan. Hindi ko lang sure, kung kasabay na kasabay. O, eto po. VP Duterte kung bakit siya dumalo sa Senado habang hindi na siya ulit sumipot sa lower house. Niya ay wala namang kinalaman sa panukalang budget ng tanggapan ng ikalawang. At doon po sa hearing, no, kung nasaan po ang dating Pangulong Duterte, doon po umaattend ang VP Sara, mga boss. Doon po umaattend ang VP Sara. O kasabay, sinabayan. Gusto siguro mahati ang atensyon ng sambayan ng Pilipino. No, kaya umagaw na naman ng atensyon. Buti naman siguro hindi pinag-usapan yung putol ulo, no? Pagkatapos siguro ng press con, pumunta naman doon sa Congress para kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Pero doon sa budget hearing po, doon sa confidential fund po, mga kababayan, wala, hindi sumisipot ang Vice Presidente. Gusto lang pala, no? Gusto, ano lang siya, guest lang, as guest. Pero yung siya yung tatanungin, bawal po. Hindi po pwede. Pag yung tatanungin, para ipaalam sa sambayan ng Pilipino kung ano ang nangyari doon sa mga pondo, hindi pwede. Hindi ka a-attendan yan. Pero pag guest lang, okay na yun. O ito. Ang Pangulo, ito ang dahilan kung bakit hindi na siya muling sumipot pa sa budget hearing ng House of Representatives. They use the rules according to their pleasure. Yung rules ng House of Representatives. Makikita natin na kahit unconstitutional na yung rules ay ginagawa. Uy, tatay mo ang hindi sumusunod sa rules. Di ba? Tatay mo ang hindi sumusunod sa rules. Oh. Kaya nga paulit-ulit ang mga komite doon inaawat, di ba? Hinihinto, pinapakalma lahat. Mainit talaga, no? Pero akala nung tatay mo nasa Senado siya. Sa Senado kalmante siya doon. Bakit? Nando si Bato, si Binoy, sino pa? Si Bato, si Binoy, si Bungo, si Tolentino, si Pimentel, naduwag sa kanyang lahat. Pero dito sa Kongreso, ibahin nyo. Hindi hahayaan ng Kongreso na magmura-mura yan. Di ba? Nakailang mura ang dating Pangulong Duterte. Takot din makontempt yan. Takot din yan Gamit pa rin. Kahit wala sa rules, ay pa rin, gumagawa sila ng rules as they go along. Alam niyo po mga kababayan, ang tingin ko na sinusunod na rules nitong sila VP Sara yung sinasabi ho ni Marcoleta, mga kababayan. No? Yung sinasabi ni Marcoleta na wala na ba sa house na ito o sa Congress na ito, yung kumbaga hindi na pwedeng tanungin, yung hindi na dapat tinatanong ang Vice Presidente about sa ganyan na mga pondo-pondo. Pirma na lang, lagda na lang, agree na, okay na. Yun yung sinusunod nilang rules, mga kababayan. Ano? Do their hearings. In fact, the very reason kung bakit hindi ako nag-oath noong first time ako umattend. Yan naman po lagi ang sinasabi ni VP Sara, ni Kibuloy, ni Bato de la Rosa, ni Labungo, lahat po sila, mga kababayan, meron tayong dapat marinig na sagot nila. Pero ano isasagot? No? Pinopolitika. Ang tanong kay VP Sara, bakit 250,000? Yung safe house. Bakit gumagastos ng 5.3 million per month doon sa maintenance ng safe house? Which is, meron po talaga, galing po talaga sa kanila yung mga resibo ng safe house. Ngayon, pag tinatanong, tatanungin nyo kami, pinupolitikan nyo kami, di ho ba? Mga bossing, kay dating Pangulong Duterte, may mga pag-amin. At sabi pa ng dating Pangulong Duterte, ineffective daw po. Di ba? So ngayon,
Yun yung mga sasagot. Pero kapag kayong nagigipit na, pinupolitika kami. Ay, nako po. Ano ba talaga mga DDS? Hanggang dyan na lang po ba? No? Yung kami po ay umaasa doon sa mga isasagot ninyo. Huwag po kayong mag-alala. Pag nakita po namin na ang inyong sagot ay karapat-dapat, maniniwala po kami sa inyo. Pero pag nakita po namin na yung inyong mga sagot puro palusot lang, lalo na dyan sa confidential funds, lalo na dyan sa ano tawag dito, sa budget, hindi po kami basta-basta maniniwala. Kagaya ng DDS, no? Oh, sabi ni Wena, "Huy, pwede ba? Magtigil ka. Bakit di mo tanungin amo mo?" Magtitigil na sana ako, pinapatigil. Pupunta dito, magpapatigil. Oh, sabi mo muna kay dating Pangulong Duterte, sampalin ako. Sabi mo kay Baste, sampalin mo nga si Mark Ramos para tumigil. Hindi, okay na. Ayan na natin. Nag-iiyakan na po yung mga DDS dito, mga boss. Ay, mga DDS. Pag kayo, hindi ko kayo nakita sa EDSA, ha? Araw-arawin ko kayo dito sa channel ko. Pag kayo hindi dumalo doon sa EDSA, sinasabi nyo mimol malware ninyo, ha? Aaraw-arawin ko kayo dito sa channel ko. Mag-iyakan muna kayo dyan. Ibibigay ko na sa inyo ang pagkakataon para isa-isa na kayong umiyak. Paalam po.